nauwi sa pananampal at tila pagbalibag ang nahulikam na pagtatalo ng influencer na si Mika Nikdao at kanyang nobyo. Hindi maikakailang maraming babae pa rin ang biktima ng pang-aabuso at pananakit. Over 3,600 cases of violence against women and children have been reported to the Philippine National Police. 7 menor de edad na ibinubugaw ng kaanak online nasagip ng PNP WCPC. Marami sa mga kabaihan at bata Pilipino ang nakakaranas ng abuso at tahimik na umiiyak araw-araw at gabi-gabi. Mga ilaw ng tahanan, sinasaktan ng mga taong dapat na pumoprotekta sa kanila. Mga batang lumalaki sa takot, saksi sa sigawan, pagbabanta at pananakit sa loob mismo ng kanilang tahanan. 6,883 cases of violence against women and children were documented within just 4 months last year. Ito po yung datos na nakuha ko sa PNP. In the span of last year po yung period nito between August to November, 4 months lang ito. Ang datos na nakalap nila ng karahasan sa kababaihan ay umabot sa 6,883. So, 4 na buwan lamang po iyan. Ang karahasang ito ay hindi lang isang pribadong issue sa isang pamilya, kundi isang sugat sa ating lipunan. Sa Pilipinas, kinikilala at pinarurusahan ng ganitong uri ng karahasan sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kailangan ng boses, kailangan ng tapang, kailangan ng pagkakaisa. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga senyalis ng pang-aabuso. Suportahan natin ang mga biktima at huwag silang husgahan. Bilang kabataan, hindi tayo dapat manatiling tahimik. May kapangyarihan ang ating boses upang magbigay liwanag sa mga isyong madalas itinatago sa dilim. Simulan natin sa pagpapalaganap ng kaalaman, sa paaralan, sa tahanan at sa social media. Ang tamang impormasyon ay sandata laban sa kaharasan. Suportahan natin ang mga programang nagtataguyod ng woman empowerment at child protection. Makilahok sa mga seminar, forum at kampanya laban sa bawsi. Hikayatin natin ang bawat isa na magsumbong sa barangay o sa Women and Child Protection Desk kapag may nalalamang kaso ng pang-aabuso. Ang pag-uulat ay hindi pakikialam, ito ay pagmamalasakit. Baguhin natin ang kultura ng pananahimik. Ang pananahimik ay hindi proteksyon, ito ay pahintulot sa patuloy na karahasan. Itaguyod natin ang isang komunidad na may malasakit, may tapang at may paninindigan laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Sa bawat pagpabahagi ng impormasyon, sa bawat pagtindig laban sa karahasan, may isang buhay na maaaring mailigtas. Hindi natin kailangan maging bayani para makatulong. Kailangan lang natin maging responsable at makatao. Ang laban kontra bawsi ay laban ng lahat, babae man o lalaki, bata man o matanda. Maging bahagi tayo ng pagbabago. Maging boses para sa mga hindi makapagsalita. Sama-sama tayong hindi laban sa bawsi. Ngayon na, hindi bukas.